mga probinsya, pero may bilyong-bilyong yaman. Alam mo ba na may isang lalawigan sa Pilipinas na may higit 300 billion na assets? At hindi ito Metro Manila ha, hindi rin to isang syudad, kundi isang probinsya na talagang lumalamon sa listahan pagdating sa kayamanan. Pero teka, ano nga bang ibig sabihin ng pinakamayaman? Ito ba ay dahil sa turismo, industriya, agrikultura, o dahil sa dami ng negosyo at investments dito? Sa video na to, bubusisiin natin ang top 10 pinakamayayamang lalawigan sa Pilipinas base sa pinakabagong datos ng Commission on Audit. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kalaki ang pera ng bawat probinsya, saan ang gagaling ang yaman nila, at anong sikreto sa likod ng kanilang pag-asenso. May mga probinsyang tahimik lang pero sobrang lakas ng industriya. May mga agricultural na lugar na mas malaki pa ang assets kaysa sa ibang urbanized na lugar. At may isang probinsya na halos 10 beses ang agwat sa iba. Handa ka na ba? So, anong probinsya kaya ang tunay na hari ng yaman sa Pilipinas? Mr. D. Number 10, Pampanga, na may 20.78 billion pesos na assets. Ang rehiyon ng Central Luzon, kung saan kabilang ang Pampanga, ay umuusbong na sentro ng ekonomiya dahil sa malalaking proyekto gaya ng North-South Commuter Railway, pagpapalawak ng Clark International Airport at development ng New Clark City. Nakakapaghatak ito ng mga negosyo at turista. Noong 2024, umabot sa 1.2 milyon ang turista sa Clark at 950,000 sa Subic. Sikat ang Pampanga sa sisig, tosino at kakanin. At sa mga festivals tulad ng Giant Lantern Festival sa San Fernando, ang mga Kapampangan ay kilala sa mahuhusay na pagluluto at pagpapahalaga sa masining na tradisyon, kaya tinadayo ito ng mga turista. Number 9, Negros Occidental, na may 21.07 billion pesos na assets. Mula sa Luzon, pumunta naman tayo sa Negros Occidental. Kilala rin ito bilang Sugar Bowl of the Philippines. Halos kalahati ng lupain ng Negros Occidental ay ginagamit sa agrikultura. Pangunahing produkto ang asukal, palay, mais, kape, at nyog. Mula pa ng 1920s, may malaki ng planta ng Del Monte Pineapple at mga malawak na taniman ng tubo. Noong 2024, lumago ng 5.1% ang economy ng probinsya na ito. Pinakamabilis na umunlad na sektor ng construction, health services, at accommodation and food. Bagaman bumaba ang produksyon ng agrikultura, sumiglang industriya at serbisyo. Dinarayo dito ang mga heritage houses sa Silay, ang The Ruins sa Talisay, mga festivals tulad ng Mascara at Panaad, at mga beach gaya ng Sipalay at Lacawon Island. Number 8, Bukidnon, may assets na 21.64 billion pesos. Kilala bilang Food Basket of Mindanao, ang Bukidnon ang pinakamalaking contributor sa sektor ng agrikultura ng bansa noong 2024. May output na 129.03 billion pesos at pangunahing produkto ay ang palay, mais, tubo, kape, pinya, at rubber. Dahil typhoon-free at mataas ang kabundukan, ang klima ay angkop sa malawak na taniman ng Del Monte Pineapple. Plano ng probinsya na palawakin ang ekonomiya gamit ang siyensya at teknolohiya upang makahikayat ng mga bagong investors. Bukod sa bagang bundok ng Mount Kitanglad at Dahilayan Adventure Park, una ring binuksan sa Bukidnon ang tourist rest area ng Mindanao noong 2024.
Number 7, Ilocos Sur na may 21.95 billion pesos na assets. Kilala ito sa makasaysayang vegan at mga kakaibang pagkain tulad ng empanada at bagnet. Noong 2024, lumago ng 5.6% ang ekonomiya ng Ilocos Sur. Umabot ng 103.22 billion pesos ang GDP at tinulak ng sektor ng serbisyo na nag-ambag ng 58.6%. Yan ang mga turismo, edukasyon at retail. Ang lungsod ng Vigan ay kasama sa UNESCO World Heritage Site. Kilala ito sa mga lumang bahay at kalye na parang nabalik sa panahon ng Kastila. May mga festivals tulad ng Viva Vigan Binatbatan Festival at masarap na pagkain gaya ng longganisa at empanada. Mabilis ang pag-angat ng mga serbisyo tulad ng financial services, business services at accommodation at food services. Kaya nakakatulong sa pagpatuloy na yaman ng probinsya. At number 6, Cavite na may 22.99 billion pesos na assets. Sa gitnang bahagi ng listahan ay ang Cavite. Ayon sa balita, patuloy na tumataas ang yaman ng Cavite dahil sa mga malalaking proyekto at investments. May mga eco-zones katulad ng Cavite Economic Zone, Gateway Business Park, at NDC Industrial State na nagpapalakas sa manufacturing at high-tech industries. Higit 201 bilyon ang investments noong 2025. Itong dahilan kung bakit marami ang trabaho at oportunidad dito. Ang Sangley Point International Airport at Cavite Economic Productivity Zone ay magbibigay ng panibagong international gateway at mapapasigla sa automotive, semiconductor at packaging industries. Meron ding 10.58 bilyong wind farm sa Maragondon. Patunay na umaakit ang Cavite ng renewable energy investments. Maraming dating agricultural na bayan ang nagiging industrial na lungsod tulad ng Gentry, kung saan matatagpuan ang pabrika ng mga semiconductors at automotive companies. Number 5, Davao de Oro na may 23.38 billion pesos na assets. Dating kilala bilang Compostela Valley, kilalang kilala ito bilang Golden Province dahil sa masaganang mina ng ginto at iba pang mineral. Dito matatagpuan ang maraming small-scale at large-scale gold mining sites na siyang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng marami sa probinsya. Kaya naman ang moniker, Golden. Maliban sa ginto, ang probinsya ay kilala rin sa mataas na kalidad ng kakao at saging. At plano nitong palawakin ang industriya para magresulta sa world-class chocolate products. May mga sikat na atraksyon dito tulad ng Maragusan's Awao Falls, Mount Pandadagsaan or White Peak, at mainit sulfuric hot spring na paborito ng mga adventurers. Ang Solidarity Ring, isang higanting singsing na gawa sa ginto at pilak na nagkakahalaga ng halos 1.5 million pesos ay nagpapakita ng pagkakaisa ng mga mamamayan at yamang mineral. At number 4, Batangas na may 32.52 billion pesos na assets. Matatagpuan sa Calabarzon sa timog kanluran ng Luzon, ang Batangas City ang kapital at isang importanteng port city na nagpapalakas ng kalakalan. Kabilang sa ekonomiyang nagpapaangat sa probinsya ay ang agrikultura, pangingisda, manufacturing, turismo at kalakalan. Nagpoproduce ang lalawigan ng asukal, niyog, kape, bigas at mga prutas, at may mga lumalagong industriya ng bakahan at manukan. Sa pangingisda, nakikinabang ang mga mangingisda sa Verde Island Passage, isa sa pinaka-biodiverse na karagatan sa buong mundo. Marami sa mga plantang elektrisidad na nagpapakain sa Luzon ay nasa Batangas at kasamang lalawigan sa mga proyektong pang-infrastructure ng Calabarzon. Sikat dito ang Taal Volcano
At syempre, ang Taal Basilica. Marami din ditong dive sites tulad ng Anilao at beach resorts. Malaking bahagi ng kita ng probinsya ay galing sa turismo, lalo na sa mga natatanging tanawin. At number 3, Camarines Sur na may 33.52 billion pesos na assets. Batay sa DENR, ang ekonomiya ng Camsur ay nakabatay sa bigas, mais, niyog, abaka, saging, at mga root crops, samantalang masigla rin ang pangingisda sa mga baybayin. Patok ang Caramoan Peninsula para sa island hopping. Camsur Water Sports Complex or CWC para sa wakeboarding. At mga parks tulad ng Mount Isarog National Park at Libmanan Caves. Dahil sa mga atraksyon, lumalakas ang tourism at dumadami ang negosyo dito. Ayon sa mga lokal na ulat, tuloy-tuloy ang pagpapaganda ng daan, tulay at ports para suportahan ang turismo at komersyo. Ang Naga City, ang komersyal at educational hub ng Bicol Region. At number 2, Rizal na may 39.71 billion pesos na assets. Mabilis ang pag-unlad ng Rizal dahil sa pagiging katabi ng Metro Manila. Ang dating agricultural na lalawigan ay naging urbanisado na may mga sentrong pang-ekonomiya sa Antipolo. May namamayagpag na tourism, manufacturing at BPO industries. Kilala ang Rizal bilang Cradle of Philippine Art. Ang bayan ng Angono ang pinagmulan ng mga national artist tulad ni Carlos Botong Francisco. Kaya't sining at kultura ang malaking bahagi ng pagkakakilanlan nito. Maraming hiking trails tulad ng Mount Daraitan, Masungi Geo-Reserve at mga talon sa Tanay. Dahil dito, dumarami ang ecotourism activities. And at number 1, Cebu na may 309.90 billion pesos na assets. Woo! Grabe sila, no? Ayon sa Department of Finance, ang Cebu ay kilala sa mga industriya ng shipbuilding, furniture at food processing. May Japanese firm na Tsuneishi na nagtayo ng world's first methanol powdered bulk carrier at French company na Osea na gumagawa ng patrol vessels doon. Nakapag-generate ang Central Visayas ng mataas na kita mula sa turismo. At ang Cebu ay may 15% ng IT BPM workforce ng bansa. May infrastructure projects tulad ng Cebu Bus Rapid Transit at Cebu International Container Port na nagpapatatag sa role nito bilang logistics hub. Pinuri din ng DOF ang Mactan Cebu International Airport bilang isa sa pinakamaganda at pinaka-busy na paliparan. Bukod sa Sinulog Festival, marami ring white sand beaches dito. Ang Mualbual, Bantayan, Malapascua at historical sites tulad ng Magellan's Cross, Basilica del Santo Niño. Ang kombinasyon ng modernong negosyo at mayamang kultura ang nagdala sa Cebu sa tuktok. At yan ang ating top 10 pinakamayayamang probinsya sa Pilipinas. Mula Pampanga hanggang Cebu, makikita natin na bawat probinsya ay may kakaibang lakas. May iba na industrial, may iba na agriculturally abundant, at may iba na binubuhay ng sining at kultura. Sana'y na-inspire kayo sa mga kwento ng pag-unlad nila at nakapulot ng ideya kung paano nila inabot ang kaunlaran. Kaya kung nagustuhan nyo ang ating episode for today, please comment ha ha. At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang matuto. The end. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day.
See you, DFAM!